Magandang araw sa inyo mga kalapatids. Update po na naman ng Kuya Toy Bits para dito sa mixing update ko po sa inyo. Andito po tayo sa bahay. Papakita ko na po sa inyo yung aking mga alaga dito na pinagkunan ko po ng mga itlog na naipadala na po sa Pilipinas. Halos 4 na biyahe na po na itlog na napadala po sa Pilipinas. Awa naman ng Diyos at marami pong napisa. Marami na po tayong island born doon. So dito po natin kinuha yung mga itlog na naipadala po sa Pilipinas. So ipapakita ko po sa inyo. Andito po tayo sa bahay. Kanina po pumasok tayo at nakauwi na po tayo. So naalala ko po na i-share naman sa inyo itong update ko po para tungkol dito sa mga kalapati na inalagaan ko po rito sa bahay. So tingnan po natin. Hey! So ito po mga kalapati rito, papakita ko po sa inyo. Ito po yung mga pinagkunan ko po ng mga itlog na naiuwi sa Pilipinas. Oh, grabe po yung mga yan, oh. Ang gaganda nila mga kalapatids. Yung bloodline po, hindi ko muna po babanggitin para meron po tayong surprise. Yan. Grabe, oh. Super ganda tong mga to. Alagang-alaga. Hindi man sila nakakalipad pero nakakaligo po itong mga to. Isa-isa po pong nilalabas. Pinapaliguan po sa labas. Ayan po sila. Ayan. Ito, hen po ito. Yung una ko pong pinakita, mga kak po yan. To. Lahat po yan mga yan, mga kak. Yan mga kak po yan. Ito po hen. Ito na naman papakita ko sa inyo kak. Ito kak na naman po ito. Yan. So hindi ko muna babanggitin po yung mga bloodline, no? Ito hen. Ganda. Ito po mga nandito sa 10 taon ko, halos 10 years ko pong pagiging Lukman. So sa dami po na nagdaan sa akin ng mga kalapate na na-breed taon-taon na ipa-import po namin sa Taiwan at saka China. So ito po, mga anak din po nila to. Yung mga winner, imported, saka producer. Ito po yung mga anak nila. So ito po mga to, ang mga binread ko po, mga naging itlog po nila na ipaiwan na po natin sa Pilipinas. Ano? Yan. Ganda po niyan. Pag nahipo nyo lang, ewan ko lang. Napakaganda na naitsura, napakaganda yung katawan. At galing po sila sa magandang bloodline. Mga imported din po pinanggalingan nito. Imported na mga winner pa. Oh. Yan. Ito naman ka. Yung kanina pinakita ko, puro hen po yan. Yung mga nandito. Yan, puro hen yan. Ito naman, puro ka. Yan. So kung may pagkakataon pa at may uuwi, pwede ko pa pong kaitlogin to para madagdagan pa po yung ating mga island born sa Pilipinas. Uy, manggugulo yung pusa. Yan, oh. Gaganda pong kalapati. Sayang, nangihinayin po ako kung hindi ko may uwi itong mga to. At napakaswerte naman po kung sino ang makakapag-avail dito, kung sino mga nandito sa Japan na gusto nilang i-avail to, ano to, for sale na po itong mga to. Naghihintay lang po ako kung sino yung mahilig dito sa Japan na mag-alaga, kung sino may gusto. Yan, bibigay ko na lang po ito sa murang-murang halaga. Kasi nga po hindi natin mauwi. Tsaka isa pa po
nag-produce na po tayo sa Pilipinas sa mga naging anak nito mga to. Grabe ang mga kak. Ano po to? Sa 15 pairs. 15 pairs po ito. So, hen naman itong dalawang to. Yan. Mga hen. Ito po, kak na naman to. Yan. Ganda. So, nandito po sila. Ito po, kwarto. Dito ko po nilagay sila sa loob. Yan, papakita ko po sa inyo. Ito po yung veranda ng mga klase ng bahay dito sa Japan. Yan. Ito po ang veranda. Hindi ko po sila pwedeng ilagay dito kasi nga po, pag oras ng tulog ng mga kapitbahay at may ingay, magre-reklamo po yan mga yan. So, ang ginawa ko, pagka oras po ng tulog na sa gabi, nakasara po itong mga bintana, may electric fan, may exhaust po rito pero inalis ko kasi nga naalikabukan daw po dyan sa itong kapitbahay namin, kaya tinanggal ko na lang para wala nilang gulo. So yan, inuulit ko po, napakita ko sa inyo isa-isa ating mga alaga. Yan, grabe mo yan. Solid po ito mga to. Sa dami-dami ng pinagpilian ko po, ewan ko pa kung sablay pa po tayo. Hindi ko naman po masabi na magiging winner din po yung mga magiging anak po nito. Depende po sa pag-aalaga, depende sa pag-training. Pero para sa akin, itong mga nandito po 100% po nagaling po sila sa mga imported at saka sa mga winning line. Yan. So, isang pasilip pa po ulit. Yan. Grabe po yung mga yan. Kakandang kalapati. May nangitlog na. Walang pares. Pagkain lang, nangingitlog. Pero pag pinag-pair ko po ito, kung may sakaling may uwi at alam ko yung date ng pag-uwi sa Pilipinas, bibilangan ko lang po ng 10 to 15 days bago umalis kunyari yung tao. Kinakasa ko na po ito, pinagpe-pair ko na po sila. Tapos, pag itlog, yun na, eksakto pong may aalis, mga 2 to 3 days aalis na, ay haharbisin na po natin yung mga itlog at i-impake. Yun, ganun po ang ginagawa ko. Yan. Pwede rin po yung nalimliman, pwede rin po yung press. Huwag lang po yung masyadong matagal. Ayan po sila. Ayan, alaga ko po rito. Ayan, mga improvise lang po yung bahay. DIY lang po yung mga kulungan nila. Saka itong mga inuman nila, mga pet bottles lang po yan. Ayan. So, hanggang dito na lang po. At update ko lang po kayo dito sa aking mga alaga rito sa bahay. At ito po yung mga breeder ko po rito sa bahay. Yung mga itlog po nila, yun po yun ay uwi sa Pilipinas. Ito pong mga nandito po kasi mga alaga ni Kuya Toy Bits ay napakahalaga po sa atin to. Kaya pasalamat din po ako at marami na rin po napisa dun sa Pilipinas sa mga itlog po nito mga to. Mga naging island born. So hanggang dito na lang po. Like, share, and subscribe na lang po. Pasensya na po, medyo madalang tayo ngayon sa pag-vlog. Pag-share po sa inyo ng ating mga experience at mga ano rito sa Japan. Pagpasensyahan nyo na po. At paminsan-minsan na lang po tayo nakakapag-vlog. Pero siguro pag nakauwi po tayo sa Pilipinas at maayos po natin yung mga naging anak nito,
may breed natin, yun, mag-umpisa na lang po tayo doon sa Pilipinas na mag-vlog at ma-share din po tayo sa mga ating mga kalapatids dyan sa Pilipinas. So hanggang dito na lang po at maraming pong salamat. Ulitin ko po, like, share, and subscribe na lang po para kay Kuya Toy Bits. Arigato po, salamat po, bye.